Nalandas ang mga luha sa mga mata ko nang walang paalam at tila hirap na hirap akong aminin sa sarili ko kung gaano akong nasasaktan ngayon. Napayuko ako pagkatapos para hindi makita ni Xavier ang pag-iyak ko. Tama na isinuko ko sa kanya ang lahat. At least kahit isang gabi ay naging masaya ako sa buong buhay ko. Sunod kong naramdaman ang pag-angat na mukha ko gamit ang isa nitong kamay. Hindi katulad kanina ay hindi nasalubong ang mga kilay nito at nakangiti na ito. Pilit niyang hinuli ang mga mata ko para titigan at hindi nga ito nabigo ng buong tapang kung salubungin ang mga mata niya habang nakatunghay sa mukha ko. Hazel is not my girlfriend. Wala akong babae na kailangan mong pagselosan, love. Para iyong fireworks na sumabog sa harapan ko. Malinaw kong narinig ang sinabi niya kahit na patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Wala kayong relasyon? Pero ilang beses ko kayong nakita magkasama, hindi ba? Minsan nga tinawagan kita sa cellphone at si Hazel ang sumagot. Pag-amin ko sa kanya, we are good friends. Matagal na kami magkaibigan. And sabihin na nating lahat ng mga ginagawa niya sa akin before ay part ng pagiging magkaibigan namin. Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Gusto ko pang makasiguro kaya tinanong ko pa siya ng isang beses. Kung magkaibigan lang kayo, bakit ang sinasabi niya sa media ay may relasyon kayong dalawa? May halong panunumbat na tanong ko sa kanya. May gustong manligaw na politician sa kanya at humingi siya ng favor sa akin na kung pwedeng magpanggap akong boyfriend niya para layuan na siya ng lalaking iyon. And dahil magkaibigan kaming dalawa, I helped her. Hindi ko naman akalain na dahil doon ay lalayuan mo ko. Natural, bakit hindi kita lalayuan kung alam kong may ibang nagmamay-ari na sa'yo? Babae ako at alam ko kung anong mararamdaman niya kung sakaling sa umpisa pa lang ay hindi na kita nilayuan. Masasaktan si Hazel at ayoko mangyari na may ibang taong masaktan ng dahil sa akin. Pero bakit pumayag ka na may mangyari sa atin kagabi kung ang buong akala mo ay kami pala ni Hazel? Nakakaloko nitong tanong sa akin at hindi ko na nga napigilan ang sarili ko at napaiyak na naman ako. Mahal kasi kita. Mahal na mahal at kahit na alam kong mali ay pumayag pa rin ako na may mangyari sa ating dalawa. At kung sasabihin mo sa akin ngayon na may balak kang piliin sa Hazel kaysa sa akin, hindi kita pipigilan. Sa kanya ka na. Nakanguso kung sabi sa kanya. Halos inis at sayang nararamdaman ko ngayon. Inis dahil hindi ko napigilan na mapaluha dahil sa katotohanan wala naman pala akong dapat na ikaselos kay Hazel. Ako lang nag-isip na masama sa dalawa at ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Really, love? Ipamimigay mo na ako? Pagkatapos kitang paligayahin kagabi, yun lang sasabihin mo sa akin? Natatawa pa rin tanong ni Xavier sa akin at hindi ko nga napigil ang kamay ko at nahampas ko siya sa dibdib. At kung ano-ano lumalabas sa bibig nito, umagang umaga. Kainis ka talaga! Patuloy ko siyang hinahampas sa dibdib at walang ano-ano ay hinuli niya ang kamay ko at nilagay sa tapat ng labi nito. Hindi kita iiwan, love, at lalong hindi ako sasama sa ibang babae. Lalo na ngayon na. Putol nitong salita at saka tumingin sa bandang tiyan ko. Namula na naman ang pisngi ko nang maalala ang lahat na nangyari sa amin kagabi. Posible nga kaya na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan namin dalawa? Baka may nabuo na sa sinapupunan mo, love. At kapag nangyari iyon, ay hindi ko hayaang may nangyaring masama sa inyo ng anak natin. Bigla ay naging seryoso ang boses at mukha ni Xavier. Nakaramdam din ako ng takot sa katotohanang nandito pa rin kami sa liblib na lugar na ito at wala pa din kasiguraduhan kung kailan kami makakabalik ng Manila. Niyakap ako ni Xavier at hinilikan sa noo pagkatapos. Wala kang dapat na ikatakot, love. Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. I'll protect you and make sure na makakabalik tayo ng Manila ng maayos. Ikakasal pa tayo sa simbahan at bubuo ng pamilya natin. Nakangiti na tong sabi sa akin. Hindi maipintas sa mukha ko ang saya at maging ang puso ko'y nagdidiwang dahil sa wakas ay nawala ang lahat ng lungkot at takot na baka isang araw ay hindi ko na siya makasama dahil kay Hazel. Pero eto ngayon at nangangako siya sa harapan ko na poprotektahan niya ako hanggang sa huli. Magpapakasal kami at bubuo ng sarili naming pamilya pagbalik namin ng Manila. Inihilig niya ang ulo ko palapit sa dibdib niya. Saka ko tiningnan pagkatapos habang nakiyakap ako sa matipuno nitong katawan.
Can I also hear from you that you feel the same way with me? That you also love me? Lambing ni Xavier sa akin na sa tingin ko naman ay hindi masamang pagbigyan ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya ka-sweet nang malaman namin na maaari palang pagbigyan ng mga sarili namin dahil sa nagmamahalan kami. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Xavier. Mahina akong bulong sa kanya pero alam kong malakas pa sa kulog ang dating nito sa pandinig ni Xavier. Nakita ko na natulala ito matapos kong magsalita at parang hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa akin. Natapos lang ang katahimikan sa pagitan namin nang hindi na nito napigilan at muli niya akong hinalikan sa labi. At sa pagkakataong ito ay hindi ko na naramdaman ang pagkatakot na unang pumasok sa isip ko sa tuwing hahalikan niya ako. Dati na parang walang kasiguruhan. Ngayon ay alam kong pareho namin mahal ang isa't isa at yun ang pinakamahalaga sa aming dalawa. Hindi pumayag sa Xavier na hindi niya ako tulungan na magpunta sa banyo na hindi ako inaalalayan. Hindi kasi ako makalakad ng maayos at alam naman niya ang dahilan. O mas tamang sabihin na siya ang dahilan kung bakit hindi ako makakilos ng maayos ngayon. Binili na niya ako na tawagin ko lang siya kapag may kailangan ako at nasa loob lang ito ng kwarto. Handa itong hintayin ako na matapos na maligo. Dahan-dahan lang ang ginawa kong pagkilos at nanibago pa ako sa ganitong pakiramdam. Naalala ko tuloy si Nicole at kung anong kalagayan nito ngayon kasama si Hunter. Palagi ko kasi siyang inaasar noon na masyado nitong pinagbutihan, kaya nakabuo agad sila ni Hunter ng baby. At ngayon ko lang nalaman na hindi pala ganoon kadali ang sinasabi kong pagbutihan. Isa pa sa ikinabigla ko ay ang pakikitungo namin ni Xavier sa isa't isa. Simula nang umamin ito kanina na wala naman talaga itong relasyon kay Hazel. Instantly ay naging para na kami mag-asawa na tunay at hindi na ito humiwalay sa akin kanina pa. Kung pumayag lang ako ay malamang nakasama ko din siya sa loob ng banyo ngayon. Tawagin ko na lang daw siya kapag magsusuot na ako ng mga damit para matulungan niya ako kung sakaling mahirapan ako na igalaw ang katawan ko. Paglabas ko ng banyo ay buong akala ko na nasa loob pa rin ng kwarto si Xavier dahil ang sabi niya sa akin ay hihintayin niya ako matapos na maligo kaya napakunot ang noo ko nang hindi ko siya mabungaran sa kwarto namin. Xavier! Tawag ko sa kanya sa labas ng kwarto. Nakahawak pa rin ako sa hamba ng pinto at sa kabilang kamay ko ay ang mga damit na pinagpalitan ko naman. Wala pang ilang segundo ay mabilis na bumukas ang pinto at iniluwan nito si Xavier na agad na lumapit sa akin. Why? Love, nag-aalala nitong tanong sa akin. Sumimangot ako saka tumitig sa mga mata nito. Saan ka ba nagpunta? Maktol kong tanong sa kanya. Ipinulupot nitong isang kamay sa bewang ko habang naglalakad kami palapit sa papag. Nandiyan na kasi sila Manong Lito, love. Nagatid ng pagkain. Kinuha din nito ang mga damit kong pinagpalitan at inilagay sa isang basket na lalagyan ng marumi. Ganun ba? Hindi muna siguro ako lalabas, Xavier. Ayoko makita nila ako na nahihirapan akong maglakad at saka gusto ko lang matulog muna. Reklamo ko sa kanya na ikinatawa naman ito. Are you sure? Ayaw mong lumabas, love? Hinahanap ka ni Helen at may dala siyang kakanin. Talaga? Pero ayoko pa rin lumabas, nakakahiya. Why you have to feel ashamed? Alam nilang mag-asawa tayo kaya normal lang ang ginawa natin kagabi. Dagdag pang pangaalas ka nito sa akin. Hindi mo pa ako asawa, Mr. Xavier Montefalco. Hindi ka pa nga nag-propose sa akin, hindi ba? Inis kong sagot sa kanya. But I got you now. At kahit anong gawin mo, akin ka na. Soon to be Mrs. Xavier Montefalco. Nakakaloko na naman itong biro sa akin na naging dahilan ng pagngiti ko. Hinawakan niya ako sa panga saka tinitigan ng mariin. Pagbalik natin ng Manila, gusto ko magsama na tayong dalawa at magpakasal agad. Love. Seryoso niyang sabi sa akin saka naman pumasok sa isipan ko ang mga magulang ko. Paano sila, Daddy? May problema pa kami na dapat harapin. Don't worry about that, love. Everything will be alright when we are already back in Manila. Pangako niya sa akin. Nagtitiwala ako sa kanya na gagawin niya ang sinabi niya kaya napatango na lang ako sa kanya bilang sagot. Halika na, aalalayan kita habang naglalakad. Mas lalo mag-iisip ng kung ano si Helen kapag hindi kanya nakita ngayon. Napailing akong muli sa suhestyon niya at talagang nahihiya akong makita ng mga tao sa labas na nahihirapan akong kumilos dahil sa kagagawan ni Xavier.
Ganun pa man hindi pumayag si Xavier na magkulong ako sa kwarto. Kaya pagkaalis nila Helen at Mang Lito ay tinulungan na rin niya akong makakilos para lumabas ng kwarto. Kakain na sana kami ng umagahan nang biglang may kumatok sa pinto at nakita ko si Sandro na may bitbit ng isang basket ng mga prutas. Nakangiti ito na magtagpo ang mga mata namin. Magandang umaga po, Sir Xavier. May ibibigay lang po sana ako kay Ma'am Monica ng mga prutas. Pinadadala po ito ni tatay. Nakalimutan lang nilang bitbitin kanina nang pumunta sila ni Helen para dalhin ang umagahan nyo. Paliwanag nito. Hindi ko mibo si Xavier na siyang nagbukas ng pinto nang matapos magsalita sa Sandro. Kaya ako nalang nagiya sa kanya para pumasok sa loob ng bahay na tinitirhan namin. Pasok ka, Sandro. Yaya ko sa kanya. Alangan naman itong ngumiti sa kana kayo kung pumasok na loob ng bahay. Nagtaas na lang itong muli ng ulo nang makalagpas na kay Sir Xavier na madilim na naman ang mukha. Pakilagay mo na lang dito ang dala mo, Sandro. Utos ko sa kanya. Itinuro ko ang isang bakanteng parte ng mesa kung saan ito maaaring ilapag ang basket ng prutas na dala nito. Salamat sa dala mo ha. Kumain ka na ba? Kung gusto mo sumabay ka na sa amin ni Xavier na kumain ng umagahan. Ngayon pa lang din kasi kami kakain. Salamat po sa paanyaya pero kanina pa po kami nakakain ng umagahan. Medyo tinanghali po ata kayo ng kain ngayon ng umagahan, Ma'am. Walang ano-ano itanong nito sa akin kahit na nasa tabi ko na si Xavier na nagsimula ng ipagsandok ako ng pagkain sa plato. Napuyat kami mag-asawa kagabi, Sandro. Yun ang dahilan kung bakit ngayon lang kami kumakain ng umagahan. At hindi ko na siguro kailangan pang sabihin sa'yo ang dahilan kung bakit kami napuyat na mag-asawa kagabi. Tama ba? Hindi ako nakapagpigil at ako nang nahiya sa sinabi ng Xavier kay Sandro. Kahit kailan talaga ay napaka-insensitive nito sa ilang bagay. Xavier! Warning kong tawag sa pangalan niya. Nginitian lang niya ako sa kamuling nagsalita. I'm just explaining to him kung bakit tayo tinanghali ng pagkain. Love. Kunwari, inosente nitong sagot sa akin na hindi ko naman pinaniwalaan. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang trato nito kay Sandro samantalang wala namang ginagawang masama ang tao sa kanya. Sige po, Ma'am Monica. Mauna na po ako. Tahimik na umalis si Sandro na hindi man lang tumitingin sa amin. Pagsara ng pinto ng bahay namin ni Xavier ay saka ko siya hinarap. Ikaw talaga? Ano bang problema mo dun sa tao at hindi mo lang mapakitunguhan ng maayos? Inis kong tanong sa kanya. Ano bang ginawa ko, love? Sinagot ko lang naman ang tanong niya, hindi ba? At ginawa ko ang bagay na iyon para maging aware siya na asawa kita kaya hindi siya dapat umaaligid sa'yo. Kumunot ang noo ko sa naging sagot niya at hindi ko lubos na mapaniwalaan na ganoon ang iniisip niya kay Sandro. Umaaligid? Paano mo naman naisip na may motibo siya sa akin? Sige nga, Aber. Hamon kong tanong sa kanya. Lalaki ako, Monica. Alam ko kapag interesado ang isang lalaki sa isang babae at alam kong ganoon ang nararamdaman ni Sandro sa iyo kaya lapit siya ng lapit. Nag-iba na rin ang tono ni Xavier at halatang hindi nito gusto ang banggitin pa ang pangalan ni Sandro sa harap namin. Napailing na lang ako sa kanya at siguro nga ay masyado pa maaga para makilala namin ang lubusan ng ilang ugali na meron kaming pareho. Pero kahit ganoon hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na sa kabila ng pagiging seloso nito ng sobra ay mahal na mahal ko pa din siya. Hindi ko na lang sinagot ang huli niyang sinabi at tahimik ko na lang nakinain ang pagkaing nilagay niya sa plato ko kanina. Isa sa natutunan kong dapat na gawin namin na dalawa kapag nagtatalo kami ay wag na lang sabayan ang init ng bawat isa. Kung aawayin ko siya ngayon dahil kay Sandro ay malamang na lalo lang uminit ang ulo nito at isipin pa nitong mas kinakampihan ko si Sandro na wala naman talagang ginagawang masama sa amin. Palilipasin ko na lang muna ang selos at init ng ulo ni Xavier at saka ko siya kakausapin. At baka doon ay maliwanagan na ito sa ilang bagay na hindi nito dapat sinasabi o iniisip sa kapwa nito. Nang matapos akong kumain ay hindi na ako nagpaalam sa kanya. At kahit nahirap ako sa paglalakad ay pinilit ko pa rin tawirin ang distansya mula sa sala hanggang sana sa kwarto namin. Kaya lang, mabilis na tumayo si Xavier para alalayan ako. Tahimik niyang pinulupot muli ang isang kamay sa bewang ko saka ako inalalayang maglakad. Pagbukas ng pinto ng kwarto namin ay agad niya akong tinulungan na makahiga muli sa papag na higaan namin. Nilagyan pa niya ako ng kumot hanggang tuhod. Magpahinga ka muna, love. Mamaya itatabihan kita. May asikasuhin lang akong importante.
Tumango lang ako sa kanya at kahit na hindi nito sabihin, ay alam kong gusto niya pa akong kausapin pero wala ako sa mood. Hindi din niya ako nakalimutang halikan sa labi bago lumabas ng kwarto. Binili na niya akong wag aalis ng bahay hanggat hindi ito nakakabalik galing sa pupuntahan nito. Lumipas ang buong maghapon at nanatili lang ako sa loob ng bahay. Inutusan ni Xavier sa Helen para bantayan ako at sinabi nitong masama ang pakiramdam ko kaya nanatili lang sa Helen sa bahay habang nagpapahinga ako. Tinanong ko din sa Helen kung saan nagpunta si Manong Lito at Xavier pero hindi din ito direktang nasabi kung saan nagpunta ang dalawa. Nainip ako bigla at gusto ko na makita si Xavier. Kahit na nagtalo kami kaninang umaga, ay hindi ko pa rin mapigilan na hindi siya mamiss. Ito ang unang araw namin bilang magkarelasyon, pero nag-away pa kami. Naiinis ko sabi sa sarili ko. Hanggang sa nag-alas 6 na ng gabi, wala pa din si Xavier. Kinakabahan na ako. Sa maghapon kong pamamahinga ay nakabawi na ang katawan ko sa sakit na naidulot ng pagniniig namin ng buong magdamag. Hindi ako mapakali hanggang hindi ko siya nakikitang nasa loob ng bahay namin. Ganito pala ang pakiramdam ng isang asawang babae na naghihintay sa asawa nitong lalaki sa pag-uwi ng bahay. Masaya na mahirap sa pakiramdam. Makakasanayan ko din siguro ang ganitong bagay habang nagsasama na kaming dalawa. Monica, nandyan na po sila Sir Xavier at Yulito. Narinig kong balita ni Helen nang matanaw nito ang kotse ni Xavier na papasok sa tarangkahan ng tinutuluyan namin bahay. Napatayo ako sa kasabikan na makita siya. Gustong gusto ko siyang yakapin at halikan dahil sa sobrang pagkamis ko sa kanya kahit na iisang araw lang kami na hindi nagkita. Nang huminto ang kotse na sinasakyan ni Xavier ay huminto din saglit ang pagdibok ng puso ko. Kahit na pala maayos na naming nasabi ang lahat ng nararamdaman namin sa isa't isa ay hindi pa rin mawawala sa pakiramdam ko ang kabahan sa tuwing maiisip ko na nandyan siya sa tabi ko. At ang pinakamalala sa lahat ay kapag naiisip ko na wala siya sa paningin ko, na may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko kayang isipin na mangyayari ang ganoong bagay dahil ikamamatay ko iyon. Nang pindutin na nito ang lock ng sasakyan ay sabay na naglakad si Manong Lito at Xavier papasok sa bahay namin. Agad kong hinanap ang mga mata ni Xavier para titigan ito. Gusto kong maramdaman niya kung gaano ako nag-alala sa kanya dahil hindi man lang ito nagsabi kung saan pupunta at ngayon lang ito nakauwi. Hindi ako nabigo at tinitigan niya ako pagpasok pa lang sa sala at hindi ko na napigil at mabilis akong lumapit sa kanya para yakapin siya ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo ako ng sobra. Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko ang paghagod niya sa likod ko at ang paghawi nito sa mga kumalas kong buhok sa muka pagkatapos. May inayos lang kami ni Manong Lito, love. Sabi mo sa akin kanina saglit ka lang aalis, pero inabot ka na ng gabi. Patuloy kong pangungonsen siya sa kanya. Hindi ko na rin mapigil na mapaluha sa harap ng mga kasama namin dahil sa sobrang emosyon na dulot ng pagkamis ko sa kanya. Sorry love, hindi ko naman alam na gagabihin kami ng uwi ni Manong Lito. Oo nga po, Ma Monica. May ilang bagay lang po kaming inayos na Sir Xavier para sa pag-alis niyo bukas at nang makabalik na kayo sa Manila. Napatingala ako kay Xavier matapos sabihin iyon ni Manong Lito. Walang nabanggit sa akin na may balak na pala kaming bumalik ng Manila at bukas na agad. Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo ang lahat, love, bago tayo matulog. Kumain ka na ba? Pag-iiba ng usapan ni Xavier, umiling ako pagdaka. Ang tono ng boss nito ay parang normal lang ang mga nangyayari at wala itong inililihim na kung anumang mahalaga sa akin. Hindi pa po siya kumakain, sir, at hihintayin na daw po niya kayo para sabay na kayong kumain ng hapunan. Ang sweet nga po ni Monica, hindi po ba, sir? Ako naman ang tiningnan ni Xavier ngayon na parang gustong makasiguro kung tama ang mga sinabi ni Helen. Totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Hindi ko maatim na kumain na hindi ko alam kung nasaan na itong lugar o kung may nangyari na ditong masama at gabi na ay wala pa rin sa bahay. Ang swerte mo, Sir Xavier, at mabait ang napangasawa mo. Iilan na lang ang ganyan sa kanilang mga asawa na hindi maatim na hindi hintayin sa pagkain. Ang asawa, lalo at alam nitong palagi sila nagsasabay kumain. Sabat ni Manong Lito. I know, that's why I really love her. Seryoso nitong sagot sa sinabi ni Manong Lito na sa akin nakatingin ng mariin.
Naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakadantay ng kamay niya sa balikat ko. Pagkatapos ay niyaya niya ako maupo sa upuan kung nasaan nandoon ang mesa at ang pagkain namin sa hapunan. Sumabay na rin kumain sa amin si Manong Lito at Helen. Hindi pumayag si Xavier na umalis sa mga ito na hindi kumakain ng hapunan. Habang kumakain naman kami ay walang kahit isang salita ang nabanggit ni Xavier tungkol sa pagbabalik namin sa Manila na ipinagtaka ko naman. Nang pareho na kaming nakahiga sa papag ay nanibago akong bigla. Hindi katulad kagabi na halos ay magkailangan kami, wag lang sumayad ang mga balat namin sa isa't isa. Pero ngayon ay ibang-iba. Nakayakap ako sa malapad na dibdib ni Xavier habang nakaunan ako sa matigas nitong braso. Tiningala ko siya nang hindi na ako nakapagpigil na magsalita. "Love," tawag ko sa kanya. Ito ang unang beses na tinawag ko siya sa paraang gusto nito. Ginawa ko yun para makuhang atensyon nito dahil sobra itong tahimik sa tabi ko na parang ang lalim ng iniisip nito. Hindi naman ako nabigo at agad niya ako nilingon. Nakangiti ito kahit na bakas dito ang pagod. Bakit, love?" Agad nitong tanong sa akin habang iniipon nito sa isang gilid ng tenga ko ang mga takas na buhok sa mukha ko. "Ang lalim ng iniisip mo. Ano ba talaga nangyayari?" Nag-aalala kong tanong sa kanya. Hindi pwedeng hindi kami mag-usap dahil alam kong mayroon siyang tinatago na ayaw nitong ipaalam sa akin. "You have nothing to worry, love. Pagbalik natin sa Manila ay iayos natin ang lahat para makapagpakasal na rin tayo agad." Nahampas ko siya sa dibdib nang wala sa oras dahil sa naging sagot nito. Wala talaga itong ibang gustong gawin kung hindi ang planuhin ang tungkol sa kasal namin kahit hindi pa ito nagpo-propose man lang. "Mag-propose ka naman muna bago mo ako pakasalan?" Hirit ko sa kanya. "Soon, love, I will do that." At sa kanya ako hinalikan ng mababaw sa labi. "Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Xavier. May problema ba sa pagbabalik natin sa Manila?" Seryoso kong tanong muli sa kanya. Doon ko nakitang saglit itong natahimik at tumitig sa akin. "Ang sabi mo sa akin kanina ay ngayon mo sasabihin sa akin ang tungkol sa biglaan natin pagbalik sa Manila, hindi ba? Ano ba yun? Meron ba akong dapat na malaman, Xavier?" Seryoso kong tanong sa kanya. Ito ang unang beses na sa ganitong paraan kami nag-uusap ni Xavier. Para kaming tunay na mag-asawa na pinag-uusapan ng mga problema sa pamilya namin habang magkatabi kami sa higaan. Naramdaman kong umangat ang dibdib ni Xavier pagkatapos ko siyang tanungin dahil nakayakap ako sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Kanina, nang bumaba kami sa bayan ni Manong Lito para magpakarga ng diesel at para tumawag na din ako sa Maynila, ay may napansin ako sumusunod sa amin ni Manong Lito, paakyat dito sa lugar na kinaroroonan natin. Pagtatapit niya sa akin, ang sabi sa akin ni Manong Lito ay baka turista ito na naghahanap din ng matutuluyan katulad natin. Pero iba ang kutob ko. "Anong kutob?" Kinakabahan ko din tanong sa kanya. Minsan ko lang siyang nakita na ganito, kaalala, simula na magkakilala kami. Hindi ako sigurado kung isa siya sa mga naghahanap sa pamilya mo at kung isa siya sa mga may galit sa mga magulang mo. Bakit niya tayo nasundan sa ganitong kalayong lugar? Kung isang simpleng mga trabahador lang ang nagkaroon ng galit sa mga magulang mo, paano silang magkakaroon ng access at mahanap tayo dito sa ganitong kalayong lugar? Nagtaka din ako sa naiisip ni Xavier. At kung totoong nasundan kami ng taong may galit sa pamilya ko, ay parang nakakatakot na talaga ang galit nila sa pamilya ko. Pati sa ganitong kalayong lugar ay nahanap pa nila kami? Anong ibig mo sabihin na nasundan nila tayo dito, Xavier? Hindi ako sigurado kung maliban sa mga dating empleyado ng mga magulang mo na may galit sa kanila, ay may tumutulong sa mga taong ito para hanapin tayo. There must be someone behind this man who found us in this place. Hindi siya makakarating dito na walang tumutulong sa kanya. Pagtatapat niya sa akin, nawalan ako ng kibo sa sinabi niya at parang mas lalo ako natakot sa kaalamang hindi na isang simpleng pag-aaklas o galit ang nangyari sa mga magulang ko at sa mga empleyado ng kumpanya namin. Bakit bigla ay naging seryoso ang problema namin na buong akala ko'y simpleng hindi lang pagkakaunawaan? Love, anong dapat natin gawin ngayon? Gusto ko malaman ang nasa isip ni Xavier at kung ano mga balak niya dahil hindi ko hahayaang pati ito ay madamay sa problema ng pamilya ko. Tutuloy tayong bumalik ng Manila bukas.
Kailangan kitang protektahan laban sa mga taong may galit sa mga magulang mo. At hindi ko magagawa yun kung mananatili tayo sa liblib na lugar na ito. Napahigpit ako ng yakap kay Xavier nang matapos niyang sabihin ang tungkol sa tuloy naming pagbabalik sa Manila. Ang buong akala ko ay magiging maayos na lahat ngayon na magkasama na kaming dalawa at nagmamahalan. Pero may mas mahirap pa pala kaming dapat na pagdaanan. I just hear love. Poprotektahan kita at hindi kita hayaang masaktan. Matulog na tayo para makaalis tayo na maaga bukas bago mag-umaga. Masuyo niya akong hinalikan sa labi at pagkatapos ay sa noo. Dinama ko ang sandaling magkasama kaming dalawa. Ang tagal kong hinintay ang oras na ito kung kailan ay malaya naming mahalin ang isa't isa. Pero ang problema ng pamilya ko, maging mga tao may galit sa kanila, ang siya nagpapagulo ng pagsasama namin ni Xavier. Mahigpit ang naging yakap namin sa bawat isa at itong pinakamasayang pakiramdam na naramdaman ko buong buhay ko. Ang lalaking pinangarap ko noon, ngayon ay totoong nasa tabi ko na at umiibig sa akin. Katulad na naging plano namin ni Xavier, ay maaga kaming gumayak ng sumunod na araw para makabalik na kami ng Manila sa lalong madaling panahon. Sir Xavier, Ma'am Monica, salamat po sa pagbisita niyo dito sa lugar namin. Sana'y maisipan niyo mong bumalik ulit dito. Sa una ay masayang sabi ni Manong Lito pero sa huli ay nalungkot din ito lalo na at sa ilang araw namin siyang nakasama. Naging mabait siya sa amin ni Xavier. Huwag kayong mag-alala, Manong Lito. Babalik kami ng asawa ko. May ayusin lang kaming mahalagang bagay sa Manila. Paniniguro ni Xavier kay Manong Lito. Ngumiti naman ito pagkatapos. Masaya kami ni Sandro na nakilala namin kayong dalawa, Sir Xavier. Ma'am Monica. Si Helen naman ang nagsalita na mangiyak-ngiyak ang boses habang nagsasalita. Napangiti naman ako sa sinabi ni Helen at nilapitan siya. Ako din, Helen. Masaya na makilala ko kayong lahat dito. At asahan mo na babalik ulit kami dito ni Xavier sa lugar niyo. Tumingin ako sa gawin ni Sandro na nakangiti din. Wala sa loob ko na lalapit sa tabi ko si Xavier at hapitin ang bewang ko nang magpasalamat kami sa mga taong tumulong sa amin habang nandito kami sa lugar nila. Salamat Sandro at isa ka sa tumulong sa aming mag-asawa habang nandito kami sa lugar niyo. Hindi ko inaasahan na magpapasalamat si Xavier kay Sandro sa mga ginawa nito para sa amin ng ilang araw. Wala po iyon sir. Sana'y makabalik ulit kayo na mag-asawa dito para magbakasyon. Magilaw nitong sagot sa amin ni Xavier at nakita ko na inilahad nito ang kamay sa harapan ni Sandro para makipagkamay. Nang mailagay na ang ilang gamit namin sa compartment ng kotse ay masaya kaming hinatid ng ngiti ng mga tao sa village at kumuhay pa ako sa kanila habang nagmamaniobra si Xavier. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming bumiyahe paalis sa lugar na naging dahilan kung bakit kami masaya ni Xavier ngayon. At kung tutuusin ay kung hindi dahil sa lugar na ito ay malamang na hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin kaming dalawa. Dahil sa hindi namin maamin ang mga damdamin namin sa isa't isa. Mahigit kalahating oras na kaming bumabiyahe at ang bawat madaanan namin ay talagang isang larawan na magandang kapaligiran. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa harapan at gilid ko para masilayan ang mga magagandang tanawin nang mapansin ko ang paninitig ni Xavier sa side mirror nito sa kaliwa. May problema, love? Hindi ko na napigilang itanong sa kanya at parang hindi ito mapakali habang nakatingin sa side mirror ng kotse nito. May sumusunod na sasakyan sa atin. May clean itong sagot sa akin na ikinabahala ko naman. Naalala ko ang sinabi niya sa akin kagabi habang magkatabi kami sa papag at bago kami matulog. May isang tao daw siyang nakita na sumusunod sa kanya nang papaakyat na sila ni Manong Lito sa village. Ito din kaya ang sinasabi niyang taong sumusunod ngayon sa amin pabalik ng Manila? Ibinaling ko ang katawan ko sa likod ng backseat para silipin ang sinasabi ni Xavier na sumusunod na sasakyan sa amin. Doon ko nga nakita ang isang kulay itim na sasakyan. Luma na ito at wala pang plaka, kaya nagtaka din ako kung anong klaseng tao ang gagamit ng isang sasakyan na walang maayos na plaka.